Speeding o matuling pagmamaneho ang karaniwang sanhi ng mga aksidente sa kalsada. Ayon yan sa Department of Transportation. Lumalabas din na kahit ang mga pedestrian ay hindi sinasanto ng mga humakaruro ng mga sasakyan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang malagim na aksidente sa Caranglan, Nueva Ecija nitong Abril na ikinamatay ng 34 na tao at ang trahedya ng mga estudyante sa Tanay Rizal nitong February. Ilan lamang ito sa mga aksidente sa kalsada na kumitil ng mga buhay. Ayon sa DOTR, ang mga road crashes nga raw ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga nasa 15 to 29 years old dito sa Metro Manila. Ang kadalasang dahilan nito, human error. Number one talaga ng fatal crashes is a result of speeding. Hindi ka naman agad talaga mamamatay kung hindi ka na mabilis. Sa speeding rin isinisisi ng isang non-government organization na nagsusulong ng road safety ang karamihan sa mga aksidente sa kalsada. Ang masaklap pa, pati lugar kung saan sana ligtas ang mga tumatawid sa kalsada na didisgrasya. Respect the pedestrians and even respect to our co-drivers. Speeding also affects other vehicles and also other road users, such as pedestrians. Sa katunayan, sa Metro Manila, ilang aksidente na rin sa mismong pedestrian lane ang naitala. Ang iba nga, nahuli pa. Yung frequency ng mga nababalitang mga nasasaktan at namamatay sa sanlinan sa kalsada ay dumadami, dumadalas. Sa tala ng Department of Transportation, mahigit 260 na aksidente sa kalsada ang naitatala kada araw. Dito pa lang yan sa Metro Manila. Sa pag-iikot ng GMA News, ilang motorista ang nakuhanan namin na imbes na magminor habang papalapit sa pedestrian lane, lalo pang binibilisan. Kaya maraming pedestrian ang animo nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Hindi na po kasi meron po ibang mga driver na kahit nakastop yung stoplight, dumaandar pa din. Siyempre alalay preno. Tapos tumitigil din kayo kapag may... Siyempre. Okay, so hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin yan? Oo. All the time? Siyempre. Or may mga pagkakataon na pag nagmamadali, halimbawa? Hindi, talaga may preno ko. Ang Motorcycle Philippines Federation, aminadong maraming rider ang hindi sumusunod sa mga simpleng traffic sign. Miski na yung mga true stop lang, hindi sinusunod ng mga motorcycle rider. Paalala ng mga otoridad, respetuhin ang mga pedestrian at kapwa motorista para iwas disgrasya. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.